Rehens Abando at Anyang KGC, nasikwat ang panalo 74-72 versus a very strong team KCC Aegis. At the 6 minutes mark sa unang quarter, ay nagsimula ng nag-take off si Air Abando at inatake kaagad ang heart of the defense. At sa second quarter naman ay inatake na naman ni Rehens Abando ang depensa for an easy floater. At nakasanayan na ng Anyang KGC na bigyan ng mga isolation play si Rehens Abando katulad nito. Still in the second quarter ay hindi maring matapos ang first half na walang dakdak si Abando. Napasigaw na naman ang buong arena sa ganda ng two-handed dunk ni Rehens Abando. Nasinundan naman ng isang napakagang fast break, na talagang kitang-kita ang lipad ni Abando na parang eagle. Tuloy-tuloy lang ang offensive show ni Abando. At sa next play ay kinain ng buhay ni Rehens Abando ang depensa sa ilalim ng KGC Aegis. At hindi lang yan, mayroon pa. Umiscore si Rehens Abando ng 16 points, 7 rebounds, 1 assist, and 1 steal. In an all-around performance. Sa nilaro ngayon ni Rehens Abando, ay very clear ang kanyang improvement at napakataas ng kanyang confidence. Yung tipong kaya niya na lahat. Iba talaga ang naibibigay ng FIBA World Cup playing against the best. For Kai, trying to become the first player of Filipino descent, born and raised, to make it in the NBA. Kai Sotto, jackpot sa Hiroshima Dragonflies. Dahil kahit na officially ay sa NBA Summer League nagtamo ng injury si Kai Sotto, ay tuloy pa rin ang kanyang kontrata sa Japan B-League. Jackpot si Kai Sotto dahil kahit na naglaro siya sa gilas sa FIBA World Cup, ay binigyan pa rin siya ng time to recuperate kahit na alam nilang pwede pang ilaro ni Kai Sotto ang kanyang injury. Jackpot si Kai Sotto dahil instead na madaliin si Kai Sotto, ay minabuti ng Hiroshima Dragonflies na magpapagaling muna siya. And that made the Hiroshima Dragonflies a world-class organization, putting premium sa kalusugan ng mga players kahit na it means na merong mga games na hindi nila maipanalo dahil sa absence ni Kai Sotto. With 2 minutes 56 left on the clock, Ian Clark hit a 3, and there's Kai Sotto. Good finish. Di nila pinabayaan si Kai Sotto at mukhang all-out support ang team sa NBA dream ni Kai Sotto. Kaya hindi nakakamali si Kai Sotto sa kanyang pagpili na sa Hiroshima Dragonflies siya magpapalakas dahil world-class ang kanilang suporta sa kanya. Pero hindi lang naman si Kai Sotto ang jackpot dito, kundi jackpot rin ang Hiroshima Dragonflies dahil nakuha nila ang pinakasikat na Pinoy basketball player na best NBA prospect. Last season ay malaking tulong si Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies sa first 8 games niya sa Japan. Pero bigla na lang nawala ang aggressiveness niya. Yon pala, may ininda na siya sa kanyang likod. Kaya bumaba ang laro ni Kai Sotto sa tail end ng Japan B-League season. Pero hindi na yan mangyayari this season dahil inilagay nila si Kai Sotto sa injured list upang magpapagaling ng husto. Inihanda ang lakas ng kanyang katawan to be ready sa physicality sa Japan B-League.
Sa ganitong paraan ay masisiguro ni Kai Sotto na ready na siya sa anumang challenges pagbalik niya sa Japan B-League, which is very crucial sa kanyang preparation sa paglalaro niya sa NBA Summer League next season. Sa suportang pinakita ngayon ng Hiroshima Dragonflies at sa guidance ng Wasserman ay anything is possible as far as the NBA dream of Kai Sotto is concerned. Kai Sotto, babangon at babawi sa 2024 NBA Summer League. Ito ang dapat nating aabangan, pero bago pa yan ay sinisiguro ni Kai Sotto na ready na ang kanyang katawan when that opportunity comes. No doubt si Kai Sotto ang best Pinoy NBA prospect, kaya manginginig na ang mga talangka dahil hindi nyo kakayanin na hilain pababa ang NBA dream ni Kai Sotto. For sure, ngayong injured si Kai Sotto, ay kapanipaniwala pa ang inyong mga negatibong puna kay Kai Sotto, pero paniguradong babangon at babawi siya sa 2024 NBA Summer League na kung saan it is expected na ang totoong laro na niya ang ating makikita. Isang injured na Kai Sotto kasi ang naglaro last NBA Summer League and everything is bound to change once ma-fully recovered na si Kai Sotto at mawala na ang sakit sa kanyang likod. No need to rush for Kai Sotto at mukhang pati ang kanyang mother team na Hiroshima Dragonflies ay hindi rin nagmamadali dahil alam nila na mas kailangan nila si Kai Sotto sa more important games deep into the season. Crucial sa success ni Kai Sotto ang kanyang health going forward, kaya minabuti ng kanyang team na mag-fully healed muna ang kanyang likod bago siya babalik sa Japan B-League. Sa ngayon ay party pa rin si Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies and he is present sa mga laro ng team, pero hindi pa siya inactivate sa official lineup ng Hiroshima Dragonflies. Siguro natuto sila kay Chet Holmgren na kung saan isang taon na nag-sit out due to injury, pero pagbalik niya this season ay napakalaki na ng kaibahan ng kanyang katawan. He is way better than 1 year ago. Kaya very important kay Kai Sotto na in tip-top shape siya pagdating sa NBA Summer League next year, at kapag nakikita ng mga NBA teams ang healthy Kai Sotto ay siguradong hindi nila mahindian ang skill set ng Pinoy phenomenon. Kaya sa mga talangka dyan, nahila ng hila kay Kai Sotto, ay manginginig na kayong lahat dahil malapit nang makapasok si Kai Sotto sa NBA.